Ginugunita ngayong araw ang ika-74 na anibersaryo ng Jabida Massacre. Dito, hindi inakala ng nasa 200 Moro fighters na ang umano'y pagsasanay nila upang mapabilang sa hukbong sandatahan ng Pilipinas ang magdadala sa kanila sa isang malagim na katapusan. Ang mga pangyayari sa Jabida Massacre at ang epekto nito sa pakikipaglaban para sa kalayaan ng mga Moro, alamin po natin sa ulat ni Dina Pagibitan. March 18, 1968, isang ordinaryong araw para sa nakararami noon, ngunit isang bangungot para sa mahigit 200 Jabida fighters na walang awang pinatay sa Corregidor. Nagmula ang Moro fighters sa Sulu, Basilan at Tawi-Tawi at sinanay sa Maynila, Corregidor at Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Pinamunuan ni Major Eduardo Matelino ang Jabida. Ang nooy akalang pagsali nila sa hukbo ng Philippine Army ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, isa palang sikretong plano ng gobyerno na tinawag na Operation Merdeka. Lingid sa kanilang kaalaman, sinanay sila para mabawi ng Pilipinas ang Sabah sa Malaysia. 10 araw matapos maganap ang massacre, nagbigay ng pahayag ang nooy dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Dito inakusahan ng senador ang nooy Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos na siya umanong utak ng Secret Strike Force laban sa mga Moro fighter. Agad naman itong pinasinungalingan ng Pangulo at sinabing ito ay isang paninira sa kanyang liderato. Sa nooy kwento ng nag-iisang nakaligtas sa massacre na si Jibin Arula, pinangakuan umano sila noon ng 50 pesos allowance kada buwan, ngunit ni isang sentimo ay wala silang natanggap mula sa gobyerno. Hindi rin umano maayos ang pagpapakain sa kanila habang ang mga commander na nagsasanay sa kanila namumuhay ng marangya. Para umano idulog ang kanilang hinaing, gumawa sila ng sikretong petisyon sa Pangulo. Ngunit agad itong naharang ng mga training officer at yun na ang naging hudyat ng trahedya. Bago mag-umaga ng March 18, pinaulanan sila ng bala ng mga training officer sa airfield ng Corregidor. Ang nangyaring pagpatay sa mga Moro fighter naging daan upang itatag ng nooy UP Political Science Professor na si Nur Miswari ang Moro National Liberation Front o MNLF. Ngunit magpasa hanggang ngayon, ang makasaysayang Jabida Massacre ang sinasabing gumising sa mga puso ng Moro para ipaglaban ang ika nila'y self-determination o kapayapaan sa Mindanao. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.